Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. Nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Tutor Donna, ang inyong katalastasan at kabalitaktakan sa mga aralin sa Filipino 10 na nais ninyong matutunan. Magandang hapon sa lahat. Pa-shoutout muna tayo. Sige, ngayong hapon. Okay, binabati ko ngayong hapon ang taga-SDO Las Piñas ng lahat ng aking mga co-teachers, gayon din siyempre ang mga mag-aaral sa Las Piñas East National High School. Batiin muna natin ang mga naririto ngayong hapon sa ating programa na Nakasubaybay. Binabati natin si Rainiel Madabat. Magandang hapon sa iyo. Yan. Okay. Magandang hapon sa lahat kay Bernaline. Magandang hapon sa iyong pagtutok. Yan. Okay. Sige, hintayin lamang po natin si Ma'am Pam para sa ating talakayan ngayong hapon. Okay, sige, shout out na po muna tayo kaugnay sa mga nanonood sa atin. Okay, shout out kay Rainiel Malabat Rivera ng grade 10. Yan. Shout out kay Warlene Moyo. Ayan, ang aking kaibigan na taga-subaybay at talaga namang nakatutok ngayong hapon na ito. Yan, pa-shout out din siyempre sa lahat ng mga manonood natin ngayong hapon. Okay, kay JC Tuason. Shout out kay JC Tuason ng 10 Innovation. Yan. Siguro taga Las Piñas East National High School yan. Magandang hapon sa iyo at salamat sa iyong pagtutok sa ating itulay. Kay Lea Pascual Abulencia mula sa Muson High School, Sangay ng Lungsod, San Jose del Monte. Hi din kay Kim Tuico, kay LB Buhat de la Cruz. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, ngayong hapon tayo ay sa Filipino 10 naman tututok. Okay, handa na kaya ang lahat? Handa na ba kayo sa ating mga aralin ngayong hapon? Yan. Okay, sige, shout out muna ulit tayo kay Rogelio Javier Austria. Magandang hapon po sa inyo. Kay Aliana Galvez. Yan, okay. Watching from Lino P. Bernardo National High School. Oh, ang bilis. Okay, kay Chris Henderson Flores. Magandang hapon sa inyo. Justin Jules Roque Oliveria. Yan, magandang hapon. Mula sa SDO Balanga City. Magandang hapon sa inyo. Good afternoon din po kay Danica Yumang de Asis mula sa Macabebe High School. Yan. Ay, magandang hapon po sa inyong pagtutok sa ating unang araw sa Filipino 10. Yan, ngayong hapon po, syempre ay magtatalakay tayo ng panitikan, yung unang aralin natin sa panitikan na may kinalaman syempre sa pag-ibig. Yan, alamin natin ano kaya yung mga damdamin at pananaw natin kaugnay sa pag-ibig. Natitiyak ko na marami ang makikibahagi ngayong hapon na ito, lalo na usapin sa pag-ibig. Yan, Wilmer, hi kay Wilmer Nuevo Oduca. Okay, sa aking kapwa tutor na si Melissa Tikman, Quintal. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Okay. Ngayong hapon po ay ating tatalakayin ang kaugnay sa ating unang aralin, ang kay Cupid at Psyche. Sige, batiin ko na rin po si Mashud Abu. Yan. Okay. Sige, ayan, nandito na po si Teacher Pam. Tutor Pam. Magandang hapon po, Tutor Pam. Ayan, nawala si Tutor Pam. Sige, magandang hapon po. Sige, ngayong araw po ay tayo ay magbabalitaktakan at magtatalastasan. Hindi lamang sa mga pananaw natin at paniniwala, kaugnay sa pag-ibig. Gayon din po, syempre, sa pagpapalawak sa ating wika, kaugnay sa ating wika. Yan. Sige, hintay-hintay lang po natin sandali si Tutor Pam. Okay, nagkakaroon lamang po ng technical na suliranin. Yan, mag-shoutout muna po tayo kay Madeline Teodoro. Magandang hapon sa iyo.
kay Rainiel Manabat. Ayan. About po sa kwento ng pag-ibig ni Cupido ang topic po sa Pilipino ngayon. Tama ka. Ayan, nandito na si Tutor Pam. Magandang hapon, Tutor Pam. Hello, isang magandang hapon sa ating lahat. Ayan, naririnig na po ba ako ng mga mag-aaral ng grade 10? Opo, opo. Ayan. Hello there, teacher, Tutor Donna. Ayan. So, kita po natin. Ang ganda ng ngiti ni Tutor Donna, ano? Alam niyo bang makakasama natin siya sa mga susunod na araw dito sa ating talakayan sa Filipino 10 sa Itolay. Ayan. So, kung handa na po tayong lahat na makinig, maraming salamat, Tutor Donna, sa pagsubaybay sa kanila at pagsama sa kanila habang hinihintay po ko habang nagkakaroon tayo ng konting difficulty pagdating sa technical na aspekto. Ayan, kung handa na po tayo lahat, maaari ba ako makahingi ng puso sa ating comment section? Ayan, naantayin ko po ang inyong mga puso. Ayan, so batiin natin yan. Maraming salamat, Tutor Donna. At sasamahan ako ni Tutor Donna habang ating pinag-aaralan ang tampok na aralin natin ngayon para sa Module 1. Ayan. So, simulan na po natin ang ating magiging talakayan. Kung handa na tayo. Ayan. Okay. Nakikita na po ba ang ating slideshow? Okay. So kung handa na po tayo, simulan na natin ang ating talakayan ngayong araw na ito. So nais ko po sana na, okay, ipakilala muli ang aking sarili. Ako nga po pala si Tutor Pam. Kasama natin si Tutor Donna. Bigyan nga po natin ng isang virtual clap si Tutor Donna. Ayan. Si Tutor Don ang ating makakasama ngayong araw na ito sa pagtalakay sa una nating module para sa unang quarter sa Filipino 10. Okay. So, wag na yan. Baka kayo'y matulala sa aking kagandahan. Pero ang nais ko lamang sabihin, yan, ako po ay isang gurong turong-turo. Inaayawan ko yung mga nakanguso. Kaya dapat nakangiti tayong lahat. Ayan, pahingi nga ako ng smiley face. At nakasabang sa inyong mga pauso. At naisa nang mapalapit sa inyong mga puso. So, dapat maging closer tayo and closer, ha? Okay. Katanungan, reaksyon, suwestyon, naririyan po ang aking email address. Maaari niyo po akong padalhan ng mga tanong riyan. Sige, simulan na natin ang una nating katanungan. Okay. Nais ko sanang malaman, ano ba ang gagawin mo kapag tumibok na ang iyong puso? Ayan, bilang isang grade 10 student o isang, sabihin na nating high school student, di ba? Ano nga ba ang gagawin mo kapag tumibok na ang iyong puso? Ayan. Sige nga, isulat ang inyong kasagutan sa ibaba. Ikaw ba, Teacher Donna, naalala mo ba nung unang tumibok ang iyong puso? Habang inaantay natin ang kanilang mga Oo, Tutor Pam. Ang katotohanan, nag-iisa lang ang nagpatibok ng puso ko. Ayan. Siya ang naging una at huling pag-ibig ni Tutor Donna. Ayun, Tutor Donna, so anong ginawa mo nung tumibok ang iyong puso? Mga ilang taon ka kaya neto? Ipinaglaban mo ba? Pinaglaban o nilabanan mo yung nararamdaman mo? Dahil ako naman ay Tutor pa, may nasa hustong edad na, nung ako ay umibig sa tamang tao, ay ito naman ay naging maayos ang aming relasyon. Kaya walang naging suliraning, Tutor Pam. Ito'y aming inalagaan. Hindi ito nilabanan ni Tutor Donna. O paano kaya yung iba po? Nais kong malaman, ano ang inyong ginawa nung tumibok na ang iyong puso?
Inilihim mo ba to sa iyong mga magulang? Ikinuwento mo ba to sa ibang tao? Nilabanan mo ba't sinabing hindi ito pwede? O ipinaglaban mo ito sa maraming tao? Ayan, sige, nais kong malaman ang inyong mga sagot. Ayan, sabi ni Rainiel Manabat de Vera, magtatapat po sa kinaiibigan. Wow, okay. So matapang na tao, ipagtatapat daw niya ito doon sa taong kanyang naiibigan. Okay. Sabi ni Warlene Moyo, shout out, Caloocan High School. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, yun ba yan? O sige, napakaganda ng sagot ni Ma'am Warlene, ipaglalaban daw. Kasi wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Sabi ni Mary Juliet de la Torre Basan, napagalitan po ako ng aking tatay. Oy, bakit naman kaya ikaw napagalitan ng iyong tatay, So, tingnan natin, iba-iba ang nangyari, iba-iba ang reaksyon. Alam niyo ba, nagkaroon tayo ng isang survey, Tutor Donna. Nagkaroon tayo ng isang survey, ayan. At lumabas sa survey natin na ito daw yung mga gagawin ng kabataan kapag sila'y umiibig na. Sa 100 katao, o sa 100 estudyanteng tinanong natin, 20 sa kanila ang sabi, aalagaan lang nila ang kanilang nararamdaman. Kumbaga, kanila na lang ito. 30 sa kanila sinabi, itatago, hindi daw ipaalam. Samantalang 50 sa kanila ang nagsabi na lalabanan nila yung kanilang nararamdaman. At ang 35 sa kanila ay nagsabing ipaglalaban nila ito against all odds. Okay? Kung ikaw ang tatanungin ko ngayon, Tutor Donna, alin ka dyan? Ipaglalaban. Ipaglalaban. Ibig talaga si Tutor Donna, ipaglalaban daw ang kanyang pag-ibig. Ayan. So, iba-iba tayo ng naging sagot. Bakit kaya? Tingnan natin etong kasunod kong katanungan. Paglalaban mo, Tutor Donna, paano kung one-sided love? Ikaw lang ang may gusto. Paano na? Aray. Tanong natin Diba aray? Ang sakit naman. Masakit ba yon, Tutor Donna? Oo. Sada, O sige, yun ang tanong ko ngayon. Paano kung ikaw lang, one-sided love, ikaw lang ang may gusto? Paano na? Ano na ang iyong gagawin? Sige nga po, pakisulat ang inyong sagot dyan sa baba. Ayan. Ayan, San Pablo National High School. Ayan, ako mananatili ako doon sa lalabanan. Tama na. Stop na. Ayan, kung one-sided love, hinto na. Kung ikaw lang may gusto. Ayan, tingnan natin ang kanilang mga sagot, Sige, bakit ganito ang takbo ng ating talakayan? Marami kasi sa atin ang dumaranas ng pag-ibig sa mga panahong ito. Pag-ibig na linalabanan, itinatago, ipinaglalaban, at inaalagaan. Alin man doon ang nararamdaman natin, pare-parehong pag-ibig. Ito na nagbibigay sa atin ng iba't ibang karanasan, iba't ibang nararamdaman, at iba't ibang experiences. Ngayon, sabi ni Mary Juliet de la Torre Basan, one-sided love, okay lang po, palalayain ko siya. Ang mahalaga, naranasan kong magmahal. Yun. Okay, ito ngayon ang pagminilayan natin. Nais ko sanang pag-isipan ninyo ang tanong na ito. Hindi nga ba nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Tunay nga bang hindi nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Ayan. Sige nga, patingin kami ng inyong mga sagot. Isulat nyo nga sa comment section. Yes or no? Ayan. Oo o hindi? Nabubuhay nga ba ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Ayan Hindi nga ba nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Ikaw ba, Tutor Donna? Lagay mo sa isip ko muna yung sagot at mamaya babalikan natin yan. Pero nais kong makita ang sagot ng ating mga mag-aaral. Ayan. Kung hindi nga ba kayang mabuhay ng pag-ibig kung walang pagtitiwala? Ayan. So, dahil riyan, habang binibigay ninyo ang inyong mga sagot, nais ko sana na sabay-sabay natin
Okay, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ni na Cupid at Psyche o Pag-ibig at Kaluluwa. Isinalin sa Ingles ni Edith Hamilton at isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Ayan. So kung kayo ay handa na, nais ko sana ipakita sa inyo ang video na ito. Sabay-sabay nating panoorin. Psyche. Muling isinalaysay ni Alvin D. Mangawang. Noong unang panahon, mayroong isang hari na may 3 anak na babae. Isa si Psyche sa 3 magkakapatid at siya ang pinakamaganda sa kanila. Sa sobrang ganda ni Psyche ay talaga namang maraming humanga sa kanya. Sinasabi rin kahit ang diyosa ng kagandahang si Venus ay hindi kayang tumapat sa gandang taglay ni Psyche. Ikinagalit ito ni Venus at mas lalo pang nakapagpagalit sa kanya ay ang pagkalimot ng mga kalalakihang magbigay ng alay. Maging ang kanyang templo ay napabayaan na rin. Ang dapat sanang atensyon at mga papuring para sa kanya ay napunta sa isang mortal. Dahil dito, naggalit si Venus at inutusan niya ang kanyang anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Ngunit ang nangyari ay ang kabaliktaran. Si Cupid ang umibig kay Psyche na tila siya ang nabiktima ng sarili niyang pana. Inilihim ito ni Cupid sa kanyang ina at dahil sa kampante naman si Venus sa kanyang anak, hindi na rin ito nag-usisa. Hindi umibig si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Ngunit wala ring nagtangkang umibig sa kanya. Kahit na sobra ang pagmamahal ng mga Ginoo kay Psyche, ay sapat na sa kanila ang nakikita lang nila ang dalaga. Samantalang ang kanyang 2 kapatid ay nakapag-asawa na ng hari. Naging mapanglaw si Psyche sa mga nangyari, kaya naglakbay ang amang hari ni Psyche upang humingi ng payo kay Apollo, upang makahanap ng mabuting lalaking iibig sa kanyang anak. Hindi alam ng amang hari na naunahan na siya ni Cupid upang hingin ang tulong ni Apollo. Kaya sinabi ni Apollo sa hari na makapapangasawa ng isang nakatatakot na halimaw ang kanyang anak at kailangang tumalima sa kanyang itinayo. Nang nagawa na ng amang hari ang lahat ng itinayo ni Apollo, ipinag-utos niyang pihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang gayak pangkasal. Pagkatapos mabihisan si Psyche, ipinabuhat ng hari ang anak na parang ihahatid sa kanyang libingan papunta sa tuktok ng bundok. Nang makarating sa bundok na paroroonan, naghintay ang magandang dalaga sa kanyang mapapangasawa. Walang kamalay-malay ang magandang dalaga na ang kanyang mapapangasawa ay ang Diyos ng pag-ibig na si Cupid. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Mahal na mahal nila ang bawat isa. Ngunit may isang bagay ang hindi masilayan ni Psyche: ang mukha ng kanyang kabiyak. Nangako si Psyche sa kanyang kabiyak na kahit kailan ay hindi niya sasabihin sa mga kapatid niyang hindi niya pa nasisilayan ang mukha ng kanyang asawa. Nangulila si Psyche sa kanyang mga kapatid, kung kaya't humiling siya sa kanyang asawa na sana'y makita niya ang mga ito. Pinagbigyan niya naman ito, kasabay ng pagbibigay muli ng paalala. Nang magkita ang magkakapatid, naging mausisa sila sa kanya.
Labis kasi ang yaman ng asawa ni Psyche na hindi mapapantayan ng kanilang mga napangasawa. Dahilan ito upang mabuo ang pangimbulo o selos sa kanilang mga puso. Sa pangalawang pagbisita nila ay isinalaysay ng kanyang mga kapatid ang nabuo nilang masamang balak. Tinulsulan nila itong suwayin ang kondisyon ng kanyang asawa. Sinabi nilang siya ay tunay na halimaw at siya rin ang papatay kay Psyche. Kaya upang hindi siya mapatay, kailangang unahan ni Psyche ang asawa. Agad namang nabuyo si Psyche sa sinabi ng kanyang mga kapatid. Sa wakas, nang mahimbing nang natutulog ang lalaki, patiyad na naglakad si Psyche patungo sa pinaglagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito. Tinindihan niya ang lampara. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa. Laking ginhawa at kaligayahan ang nag-uumapaw sa kanyang puso nang masilayan niya sa unang pagkakataon ang itsura ng kanyang asawa. Hindi halimaw ang kanyang nakita, kundi pinakagwapong nilalang sa mundo. Nang madapuan ng liwanag ang kagandahan ng lalaki ay tila ba mas lalong tumingkad ang liwanag ng lampara. Sa labis na kahihiyan at kawalan ng pagtitiwala, lumuhod siya at binalak na saksakin ang sarili. Nang akmanan niyang itatarak ang punyal sa kanyang dibdib, nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang punyal. Ang panginginig ng kanyang kamay ay kapwa nagligtas at nagtaksil sa kanya. Sa pagnanais niyang pagmasdan pa ang kagwapuhan ng kanyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan ng mainit na langis ang balikat nito. Nagising ang lalaki at natuklasan niya ang pagtataksil ng asawa. Lumisan ang lalaki nang hindi nagsasalita. Sinundan ni Psyche ang asawa, subalit paglabas niya, hindi na niya nakita ang lalaki. Narinig na lamang niya ang tinig ng asawa. Ipinaliwanag nito kung sino siyang talaga. Hindi nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Wika niya bago tuluyang lumipad papalayo. Nagsisisi si Psyche sa kanyang kasuklam-suklam na nagawa, kung kaya't para maipakita niya ang marubdob na pagsisisi at pagmamahal, nagpasya siyang hanapin ito. Nakarating siya sa tahanan ni Venus. Nagpasya siyang harapin ang mga pagsubok na ibibigay ng Diyosa para lamang muling maibalik ang tiwala at pagmamahal ni Cupid sa kanya. Nang malaman ni Venus ang nangyari kay Cupid, lalo itong nasuklam kay Psyche at siya ay pinahirapan ng husto. Matapos mong saktan ang aking anak, hindi ganun kadali na patawarin ka. Binigyan niya si Psyche ng mga pagsubok. Unang pagsubok ay pagsamasamahin ng mga butong magkakauri. Bagaman nahirapan, nagawa niya ito sa tulong ng mga langgam. Pangalawang pagsubok ay ang pagkuha ng gintong balahibo mula sa mapanganib na tupa. Natutukso na siyang tumalon sa ilog, ngunit pinayuhan siya ng mga halaman ng tamang tiyempo. Inintay niyang magtakip silim. Pauwi na ang mga tupa at nakakuha na siya ng gintong balahibo na nasabit sa mga sanga. Ikatlong pagsubok ay ang pagsalok ng itim na tubig mula sa itim na talon. Hindi madaling pagsubok, ngunit nairaos niya dahil tinulungan siya ng isang ibon upang makasalok ng tubig gamit ang prasko. At para sa huling pagsubok, pinakuha siya ng kahon upang humingi kay Proserpine ng kagandahan. Ito ang pinakamapanganib na pinagawa sa kanya.
handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Ngunit kagaya ng mga naunang pagsubok ay tinulungan siya ng isang tore na makapunta sa kaharian sa ilalim ng lupa, sa kaharian ni Hades. Nakakuha siya ng kagandahan, ngunit natukso siyang buksan ng kahon upang kumuha ng kaunting ganda para magustuhan muli siya ni Cupid. Ngunit siya ay nawalan ng malay. Nalaman ni Cupid ang pagpapahirap ni Venus kay Psyche, kung kaya't dali-dali siyang nagtungo sa kanya upang ito'y iligtas. Nang makita ni Cupid si Psyche, kanya itong pinana ng kanyang palaso at pana. Nagising si Psyche. Tinulungan siya ni Cupid upang madala niya ang kahon kay Venus. Nagawa niya ang lahat ng pagsubok. At upang hindi na muling magambala pa ni Venus ang kanilang pag-iibigan, humingi na sila ng basbas kay Jupiter. Naging immortal na rin si Psyche sa pamamagitan ng pagkain ng ambrosia, ang pagkain ng mga Diyos at Diyosa. Kalaunan, ang pag-ibig, si Cupid, at kaluluwa, si Psyche, ay nagkatagpo sa likod ng mapapait na pagsubok sa kanilang pagsasama at hindi na mabubuwag kailanpaman. At Ayun, Tutor Donna, nagustuhan mo ba ang tampok nating mitolohiya ngayong araw na ito? Oo Ayan. naman, Tutor Parang Pam. ibang ngiti mo ah. Napakaganda. Sige nga, at tanungin lang natin ulit ang ating mga taga-subaybay, grade 10 students, ano nga po ang pamagat ng ating tampok na mitolohiya ngayong araw na ito? Pakisulat nyo nga po sa ating comment section ang pamagat ng tampok nating aralin ngayong araw na ito. Ito ay pinamagatang, sige nga po, nakikita naman na ninyo sa inyong screen, nais ko lamang masiguro na natandaan nyo rin ito ha. Ano ang pamagat? Tama, si Don Maxine Liwanag. Ito ay pinamagatang Cupid and Psyche ng ibig sabihin sa Filipino ay pag-ibig at kaluluwa. Ito ay isinalin sa Ingles ni Edith Hamilton at isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Okay, pag-usapan pa natin ito, Tutor Donna, para yung mga bata natin ay medyo makasunod. Okay. Ito ay isang tanyag na klasikong mitolohiya. Ibig sabihin, kung meron mang isang mitolohiya na kilalang-kilala sa buong mundo, isa na siguro ang Cupid and Psyche dito. Nagmula ito sa panitikan ng Roma sa Italia. Mamaya, Tutor Donna, hihimayin natin ang bahagya, no? Ano ba ang pagkakaiba ng panitikan ng mitolohiyang Romano at mitolohiyang Griego? Okay. Isinalaysay ni Lucius Apuleius, isang manunulat na Latino noong ika-2 siglo at bahagi ito ng nobelang Metamorphoses. Ang layunin ng akda ay upang imulat ang mga mambabasa kung ano nga ba ang tunay at tapat na pag-ibig. O sige, grade 10, sa comment section, mula sa ating napanood na kwento ni na Cupid at Psyche, ano nga ba sa iyo ang tunay na pag-ibig? Sige nga po, pasiklaban nyo nga kami ni Tutor Donna ng mga sagot. Ano nga ba sa inyo ang tunay at tapat na pag-ibig? Paano ba natin masasabi na tunay at tapat ang isang pag-ibig? Hindi ko natatanungin si Tutor Donna, mukhang nahanap niya na ang kanyang tunay at tapat na pag-ibig eh. Ayan, ganda ng ngiti ni Tutor Donna, no? Ayan, sana ganyan din ang maging ngiti natin lahat, di ba? Sabi ni Don Maxine Liwanag, sige, Tutor Donna, sabi niya ha, may pagtitiwala. O, Tutor Donna, basahin mo yung sagot ni Rainiel. Sige, Tutor Pam. Sabi naman ni Rainiel Manabat de Vera, ang pagtitiwala po ng dalawang nagmamahalan sa isa't isa. Ganun din, pagtitiwala Oo, din ang pareho. kanilang naging
Ayan, sabi ni Erickson de la Peña, ang pag-ibig ay walang hinihintay na kapalit. Ayan daw, ang ibig sabihin Tutor ng Pam, tunay sabi naman ni Pauline, ang ganda ng kanyang sinabi, kapag ikaw ay naghandang magsakripisyo para sa kanya. So pagsasakripisyo ang tunay at tapat na pag-ibig pala, no? Ayan. Sabi ni Bea, ang tunay na pagtitiwala pa rin. Sabi ni Mary Juliet, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hanggang kailan ka magtsatsaga? Ano? Pero yun yung parang nakita nila, Tutor Donna, sa kwento nating Cupid at Psyche, no? So tingnan pa natin. Balikan natin yung mga tauhang nakita natin doon sa kwento. Naroroon si Psyche, siya daw yung pinakamagandang mortal at naging asawa ni Cupido. Samantalang si Cupid ay ang anak ni Venus at inakalang halimaw ni Psyche. Si Venus, gaya ng nalalaman natin, ay ang pinakamagandang diyosa, galit sa mortal na si Psyche. Naroroon din ang hari na ama ni Psyche. Si Apollo, ang diyos na nagbigay ng orakulo tungkol sa mapapangasawa ni Psyche, at ang dalawang kapatid na babae ni Psyche. Yung mga nakatatandang kapatid ni Psyche na nag-utos kay Psyche na tignan ng kanyang asawa. Si Zephyr, ang hanging nagsilbing tagahatid kay Psyche. Siyempre, naririyan sina Mercury, si Jupiter, si Persephone, Cerberus, at si Charon. Ayan. Sila yung ilan sa mga tauhan na nakita natin na umikot doon sa mitolohiyang Cupid at Psyche. Ngayon, etong ating tanong. Sino ba ang mas nagmahal? Si Cupid o si Psyche? Ayan. Tignan natin ha. Pagmamahal din lang ang naging usapan natin. Oo, sabi ni Josephine Lumbao, Ma'am Tutor Donna, no? Kaluluwa po pala ang Psyche. Akala ko ay isip dahil sa salitang psychology, ang pag-aaral ng isip ng tao. Ayun. Maganda yun ha. Maganda rin natin mapag-usapan ito. Juliana Bragay, si Psyche daw ang tunay na nagmahal. Paliwanag niyo kung bakit. Ayan. Bakit si Psyche? Bakit si Cupido? Kung ikaw ang tatanungin ko, Tutor Donna, para sa'yo, sinong mas nagmahal? Siguro pareho Yung sila ang titingin. o yung sige, Tutor Donna. Yung nagbigay ng second chance o yung nagsakripisyo, ano ba? Siguro nga, teacher pa, may iba't iba tayong pananaw pagdating sa pagmamahal. Yung antas ng ating pagmamahal ay depende sa pananaw ng tao. Maaaring si Cupid ay nagmahal din. At ganun din si Psyche. Kaya lamang siguro, bawat isa sa kanila ay mayroong naging pagkukulang o pagkakamali. Ang mahalaga siguro doon ay handa nilang tanggapin. At mula doon ay magkaroon sila ng pagbabago. At ituloy ang kanilang pagmamahalan. Ganun naman sa pag-ibig, Tutor Pam, laging may pagsubok, bahagi ng pag-ibig ay ang pagsubok. Kaya dapat itong malagpasan. Totoo yan. Oo. So, gaya nga na sinabi ni Tutor Donna, iba-iba tayo ng pananaw pagdating sa pag-ibig, di ba? Pero dapat ang nauunawaan natin dito, mga bata, ang pagmamahal ay isang bagay na hindi dapat nilalaro. At hindi din natin dapat sinusukat kung gaano at kung sino ang mas nagbigay ng higit na pagmamahal. Dahil pag nagsimula tayong magsukatan, nagkakaroon na ng bilangan, doon na tayo nagkakaroon ng turuan, nagkakaroon ng sumbatan, at doon na nagkakasiraan. So siguro, mas maganda na tinitignan natin kung ano yung magandang na idudulot nito para sa atin at wino-work out yung mga kakulangan. Sa kwento ng Cupid at Psyche, tinuruan tayo kung paano ba magkaroon ng tapat at dapat na pag-ibig. Ibig sabihin, sina Cupid at Psyche, gaya nga ng sinabi ni Tutor Donna dito, bawat isa sa kanila ay mayroong simbolismo ng kahalagahan ng pagmamahal sa buhay ng tao. At ang bawat isang kwentong ibinahagi nila sa atin at ang bawat ugali na ipinakita nila as regards pag-ibig, dapat ito ay nakita natin bilang isang paraan kung paano natin mas mapangangalagaan ang ating relasyon. Ayan. Basahin natin yung iba na kanilang sagot. Josephine Lumbao, sabi niya, si Psyche daw dahil handa siyang mahirapan upang patunayan ang pagmamahal kay Cupid. Ganun nga yung sukatan ng ibang tao, no, Tutor Donna? Kung sino yung mas naghihirap, siya yung mas nagmamahal. Si Raven po kaya, Tutor Donna, ano po yung kanyang sagot? Sige, Tutor Pam, ayon kay Raven,
Sa bawat pagsubok na ating kakaharapin, huwag kakalimutan ang pagmamahalan sa isa't isa. Bago husgahan, dapat ilugar mo kung ano ang tama. Siguro matuto tayong tumanggap. Wala namang tinatawag na perpekto. Lahat tayo ay may pagkukulang at pagkakamali. Ang mahalaga, marunong magpatawad. Siguro yun yung nais ni Raven na sabihin. Dapat, oo. Dapat marunong kang magpatawad. Parang isang bagay yan na dapat na pinahalagahan din natin sa isang relasyon, ano, na dapat matutunan din natin. Eto ngayon yung kasunod nating tanong. Hindi nga ba nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Ito yung iniwan nating tanong sa kanila kanina sa simula eh. Hindi nga ba nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala? Ayan, ilagay nga ninyong sagot. Napakahalaga nga ba ng pagtitiwala sa isang relasyon? Ayan. Ano tawag dito? Namamangha ako sa yung mga ngiti, Tutor Donna. Mukhang meron ka talagang gustong sabihin eh. Natutuwa ako kasi sa mga sagot ng ating mga manonood, Tutor Pam. Ang gaganda rin para pagdating sa pag-ibig, talagang tila napakalawak ng kanilang konsepto o pananaw na dito, no? Sa ganyang edad, no? Oo. Parang naririnig o nababasa natin ang kanilang mga sagot, ibig sabihin, bukas sila sa konsepto na ang pag-ibig ay hindi lang isang bagay na romantiko, ano? At ito yung isa sa tinuturo ng Cupid at Psyche. Hindi pisikal na ano, at hindi lang yung basta tumibok ang puso mo, naaalagaan mo, ipaglalaban mo, or itatago mo, kundi may higit pa. Ito yung kagandahan ng mga kwentong inaaral natin. Tinuturuan talaga ang bawat isa sa atin na kilalanin ang buhay. Ayan. Sabi ni Rainiel Manabat de Vera, mahalaga daw dahil ang pagtitiwala ang siyang nagsisilbing diwa ng pagmamahala ng dalawang nagmamahalan. Ayan. Sige, Tutor Donna, si Jeannie Rose. Okay, mula naman kay Jeannie Rose sa Sukib. Hindi po, dahil parang hindi na rin kayo nagmamahala nito dahil sa pag-ibig, ang pinaka-importante talaga ay ang tiwala para maipakita na mahal nyo ang isa't isa. Parang sinasabi dito, Tutor Pam, na napakahalagang pundasyon ng pag-ibig ang pagtitiwala, no? Oo, to, nabasa ko na naman tong salitang to sa mga Opo, dahil magiging marupok at madaling matukso ang bawat isa. Kaya napakahalaga ng pag-ibig talaga, ng pagtitiwala. Ayan. So sinasabi lamang dito sa atin na ang konsepto ng pag-ibig ay hindi lamang para sa pagmamahalan. Ang isang relasyon ay hindi lamang nabubuhay by just love alone. Diba? Dapat natututo tayong magtiwala, magpatawad, diba? Maniwala sa isa't isa. Kasi kung nasisira ang ito, nawawala ng saysay yung tunay na pagmamahal natin. So sa kwento ng Cupid at Psyche, ipinakita sa atin dito na mayroong pag-ibig na tapat at mayroong pag-ibig na dapat. Dapat matuto tayong kilalanin alin ba yung tapat at alin yung dapat. Ayan, di ba? Iba yung pwede. Diba? Iba yung pwede sa dapat. Sabi nga, may mga bagay na dapat pero hindi pwede. At may mga bagay na pwede pero hindi dapat. Ito, ang Cupid and Psyche ay isang halimbawa ng tinatawag nating mitolohiya. So sabi, ang mitolohiya daw ay galing sa salitang mythos na Latin o mutos naman galing sa Greek. Okay? Na isa lang naman ang ibig sabihin. Ito ay nangangahulugang kuwento. Okay? So, ibig sabihin, mga bagay na ating isinasalaysay na mayroong tauhan, na mayroong pangyayari, may banghay na sinusunod, ito ay isang halimbawa ng mitolohiya. Pero, para masabi natin, yung mutos Latin o Greek, mutos na kwento. Halaw daw ito sa salitang mu, nang ibig sabihin ay paglikha ng tunog sa bibig. Kaya nga naging kwento. At pag-aaral ng mga mito o alamat. So yung mga kwento na patungkol sa mga Diyos at Diyosa, ayan, ay tinatawag nating mitolohiya. Marami tayong mga mitolohiya. Means, maski sa Pilipinas, mayroon tayong mitolohiya. Tutor Donna, mayroon ka bang alam na mitolohiya? Sa katotohanan, Tutor Pam, maraming mga ugatang mitolohiya. Yung mga alamat natin, pwede ring matawag ng mitolohiya, di ba? At napakayaman yan sa
sa panitikang Filipino. Mayaman ang ating panitikan pagdating sa mga ganyang mga uri ng kwento. Yes, marami talagang mitolohiya sa atin at tatalakayin natin yan sa mga susunod na araw. Pero gaya nga ng nalalaman natin, sa buong mundo, dalawa yung pinakatanyag pagdating sa mitolohiya. Ito ay ang mitolohiyang Griego at ang mitolohiyang Romano. At gaya ng nalalaman natin, sa mitolohiyang Griego nga kilala yung tinatawag nating mga Olympians. Sige nga, kung may kilala kayo sa mga Olympians, bago tayo magwakas, magsulat nga kayo ng mga pangalan. 14 sila, pero 12 lang ang nasa bundok Olympus daw. Ayan. Sino-sino ang kilala ninyo? Makakapagbigay ba kayo sa amin ni Tutor Donna ng 5 pangalan ng mga Greek gods and goddesses, ng mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Griego? Magbibilang ako ng 10, dapat nakapagsulat na kayo ng 5 pangalan ng Diyos at Diyosa. 1, 2, 3, naku, wala pang nagsusulat. Nag-iisip pa, Tutor Pam. Si Tutor Donna, alam ko kayang-kaya niyang magbigay yan. Pero hindi ko siya tatanungin dahil kabisado niya yan. Oops, may sumagot na. 5 ang kailangan ko ha. 5 ang kailangan namin. Isulat natin ang kanilang mga pangalan. Ayan. Uy, may magandang sagot dun ha. Ang tunay na pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Alam ko to. Oo. Ito ay verso sa Biblia at laging madalas na binabasa sa kasal. Sabi ni Pauline Ramirez, ito 5 siya. Parang yung dalawa dyan ay hindi kasama sa mga Olympians, no? Tutor Donna, tama po ba Opo, ako? tama ka, Tutor Pam. Si Zeus, Poseidon at Aphrodite ay kasali dyan. May nakita akong Hera. Sige, Poseidon. Sige. Ayan, mukhang kilala nga nila, Tutor Donna, ang 5. Ilan sa mga karakter o ilan sa mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Griego. At ito ay ating palalawigin pa sa susunod nating talakayan. Ayan, paghandaan natin dahil gagamit tayo ng mga salitang lubos na magpapaigting sa ating mga kwento dahil ito ay nagbabanggit sa mga ikinikilos o ginagalaw ng ating mga tauhan. At mas mauunawaan natin kung para saan, para kanino ang mga kilos na ito. Kaya paghandaan natin dahil sa susunod nating pagkikita, babalikan natin ang kwento ng Cupid at Psyche, tatalakayin natin bahagya ang tungkol sa mitolohiya, pero tututukan natin ang hinggil sa pandiwa. Kaya, samahan mo kami ni Tutor Donna hanggang sa susunod na pagkikita. Tutor Donna, maraming salamat sa iyong pagsama at asahan ninyo na sa mga susunod na araw, mas magiging makulay ito dahil ang ngiti ni Tutor Donna ay mas madalas na ninyong makikita. Ayan. So, Tutor Donna, maraming salamat. Salamat, Tutor Pam, at sa lahat. Maraming salamat at hanggang sa muling pagkikita, abangan ulit ang Filipino Grade 10 kada Miyerkules dito sa Ito Live. Paalam!